Bago ho tayo umusad sa ating mga binabantayang kaganapan dyan sa Dahig, makakausap natin ang isa ho sa mga byuda ng mga biktima ng War on Drugs campaign. Ito ho ang byuda ni Michael Lee, isa sa mga napaslang sa panahon po ng War on Drugs campaign. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. This is Bombo Dennis Hamito at nasusubaybayan tayo sa 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines at Star FM of course dito sa Metro Manila. Binibining Jane Lee, magandang hapon po sa inyo and welcome to the program. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami ho'y napatawag po sa inyo upang alamin ang unang-una, ano ho yung mga activities po ninyo bilang pakikiisa doon sa mga kapareho din po ninyo na naghahanap ng hustisya kaugnay ng usapin ng War on Drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Nagsasama-sama po kaming mga pamilya, lalo na po ngayon na mainit ang usapin tungkol po sa confirmation of charges ng dating Pangulo. Mula po nung day 1 hanggang ngayon po, kami po ay patuloy na nakikinig, nanonood, at inaantabayanan po talaga namin kung ano po yung bawat proseso ng ICC ngayon. Nung nakalipas na mga araw ay sumalang sa confirmation of charges at napakinggan yung panig ko ng prosekusyon and nitong nakalipas naman ay yung panig ng depensa o yung kampo ho ni former President Rodrigo Roa Duterte. So far, ano ho ang masasabi po ninyo, komento po ninyo sa handling ng International Criminal Court? Kahit po papaano talagang ginagalang po namin yung proseso po na nangyayari ngayon sa ICC. Natutuwa po kami sapagkat meron po kaming victims representative doon ng mga abogado at tingin ko naman po ay maayos nilang nailalahad yung talagang gustong sabihin sa loobin po ng mga pamilya ng biktima. At kami po dito sa Pilipinas at kasama rin po yung mga kasamahan ko na nandyan ngayon sa Dahig, kahit po papaano, meron pong naaaninag kaming magandang kalalabasan po ito at sana po feeling namin na matuloy-tuloy na po hanggang po sa trial. Sa ngayon po ba ay may mga events din po kayong dinadaluhan para dito sa viewing and monitoring ng mga kaganapan ho dun sa Dahig at paano ho kayo nagko-communicate doon sa inyo pong mga kasamahan na kapareho din po ninyong mga naulila ng mga biktima ng war on drugs? Ayun po, ngayon kasalukuyan po ako nandito sa UP, kasama ko po ibang pamilya ng biktima na connected po kami sa Rise Up for Life and for Rights na sa simula pa lang po ay mga taong simbahan po na tumutulong sa amin. Simula po nung kami ay mapaslangan hanggang sa ngayon po. Yun po, meron po kaming group watch na gagawin po ngayong araw na to. Yung pong marapatin, ano ho ang pinagkakaabalahan ninyo after those developments? May mga dati may mga project ano ho, yung paggawa ng kandila and yung iba pang mga programa. How about po diyan sa inyong grupo sa Rise Up? Ano naman ho yung pinakang focus ng inyong pong mga activities? Bali sa Rise Up po, nagsasagawa po kami ng mga training about po orientation on human rights. Pumupunta po kami sa iba't ibang mga community na mga kasama rin po namin. Binibisita po namin iba't iba pong mga pamilya. Sumasama po kami sa iba't iba pong mga pagkilos sa kalsada, sa panawagan. At naging aktibo rin po kami sa pagsasalita sa Kongreso. Mga ganong bagay po pinagkakaabalahan namin. At kung nandun naman po kami sa kanya-kanya naming mga bahay, paghahanap buhay po kasi lalo na po sa party ko, ako po ay solo parent, mag-isa po ako nagtataguyod ng mga anak ko. Nagtatrabaho po para tuloy lang po ang buhay kahit na po merong naging ganitong krimen na nangyari sa amin. Para po sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, ano ho ba yung nangyari kay Michael na inyo pong kabiyak ng puso nung kasagsagan po ng war on drugs kung inyo po marapatin? Bali March 20, 2017 po nang siya ay barilin ng riding in tandem. Nakasama
sakay po sa motor, pagkatapos pong barilin ay mabilis pong natakas. So hindi ko naman po talaga alam kung ano yung riding in tandem dati. Ngayon ko na lang po na nalaman na riding in tandem po talaga yung po pala ang tawag sa mga ganong uri o klase ng pagpatay. Habang inaabangan niya po yung jeep na ibabiyahe niya kinabukasan dahil jeepney driver po siya. So kinabukasan ko na po nalaman na wala na siya, wala pong nakapagsabi sa akin. Tingin ko po, sabi naman po nila may mga nakakita dahil intersection nga po ito, paradahan ng tricycle ng jeep, pero wala pong gustong tumistigo, kaya po walang nangyaring local case kasi po natatakot po sila na madamay po sila. At syempre, ng mga panahon po na yun, talagang halos lahat po ng tao, pag sinabi niyo pong tokhang o EJK, takot na takot po talaga kahit po madamay lang. Okay, after ho nung mga pangyari po na yon, kayo ho ba ay nanatili doon sa inyong lugar na tinitirhan o napilitan din ho kayong lumipat kagaya ho ng kwento ng iba pa na mga pamilya na mga biktima rin ho ng war on drugs? Opo, nanatili po ako na nakatira sa lugar kung saan po araw-araw doon ako dumadaan. Araw-araw po nakikita ko yung lugar kung saan po daw binaril at bumagsak yung asawa ko. Wala po akong magawa. Gusto ko man pong lumipat ng tirahan ng sa ganun kahit po papaano. Hindi ko maalala yung mga pangyayaring yun. Kaya lang wala pong pagkakataon. Kaya nananatili po kaming nakatira ng mga anak ko doon sa lugar na yun. Siguro payo na lamang ho para dun sa mga katulad ho ninyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin ho makabangon at hindi pa rin ho matanggap yung mga pangyayari na sinapit ng kanilang pamilya para makatulong in any way na mapalakas din yung kanilang pong loob, Ma'am Jane. Lahat naman po talaga kami hindi po namin matanggap hanggang ngayon kahit ilang taon na po yung nagdaan sa kaso po ng asawa ko. 9 years na po nitong March 20. Ngayon po na mainit na yung usapin para po nanunumbalik na naman po yung nangyari. Parang kailan lang po. Pero lagi ko pong sinasabi sa mga kapwa ko family victims na kailangan po namin magpatuloy sa buhay. Kailangan po namin tumindig para sa mahal namin, para sa aming mga anak. Kailangan po namin ng tulungan ng bawat isa nang sa ganun po yung hustisya po na pinagkait sa amin dito sa sarili po naming bansa ay kahit naman po papaano ay nakarating ito sa ICC, lahat po sana kami ay mabigyan po ng totoong hustisya. Hindi lamang po yung mga police operation or yung mga merong CCTV footage, hanggang po doon sa mga kaso ng mga missing, ng mga na tagpuan po sa ibang lugar at lalong-lalo na po sa mga riding in tandem. Umaasa po ako na lahat po kami mabigyan ng justice. Sa bagay, talagang yan yung ultimate request ng halos lahat. How about sa gobyerno ho ng Pilipinas? Meron din ho ba kayong mensahe? Sana po ay muli pong mag-rejoin po ulit yung Pilipinas sa ICC. Malaking bagay po yun para sa amin. Kasi parang po yung kasiguraduhan din po na kahit po papaano meron masasandigan pala yung mga pamilya na wala o pinagkaitan po ng justice sa sarili mong bansa. Maigi po na ngayon po ay mag-join po ulit ang Pilipinas sa ICC. Okay, with that, maraming salamat po, Binibining Jane Lee, sa pagtugon sa amin po mga katanungan sa hapong ito, and ingat po kayo palagi. Salamat po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga naulila nitong biktima ng War on Drugs campaign na si Michael Lee. Nakausap po natin si Binibining Jane Lee at yan ay kaugnay pa rin ho ng kanilang mga reaksyon dito ho sa pag-usad ng kaso na nandyan, nakapending sa International Criminal Court, mga kabombo at mga ka-Star Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.